Sa isang tahimik na barangay sa Zamboanga, Sibugay, may nangyaring kakaiba. Isang lalaki ang napasok sa kulungan ng buhaya at halos ikinamatay niya. Pero ang tanong, aksidente nga lang ba ito? O may mas malaking pagkukulang sa likod ng trahedya? Alamin natin. Isang araw sa barangay Lais CI Zamboanga, Sibugay, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa buong lugar. Isang lalaki na ayon sa ulat ay may kapansanan sa pag-iisip ang bigla na lang pumasok sa kulungan ng buhaya. Sa paningin niya, hindi isang mapanganib na hayop ang nasa harap niya, kundi parang isang bagay na inosente. Parang laruan lang. Kaya sa hindi maipaliwanag na bilis ng mga pangyayari, tumalon siya papasok mismo sa loob ng kulungan. Walang ideya ang lalaki sa laki ng peligro na hinihintay niya. Wala rin siyang takot kasi nga sa isip niya walang masama, walang delikado. At sa mga sumunod na segundo, dumaluyong ang tensyon. Ang buhaya na natural na mabangis kahit paalaga ay biglang umatake at kinagat ang kanyang kanang binti. Ramdam ng lahat ng nakasaksi ang bigat ng eksena. May sigawan, may panik, may takot. Pero sa kabila ng mabilis na kagat, mas mabilis din ang naging pagresponde ng mga tao sa paligid. Agad na nag-ambagan ang mga naroon para iligtas ang lalaki mula sa nakangangang panganib. Wala nang oras para mag-isip pa. Sa pagitan ng takot at adrenaline, nagawa nilang hilahin ang lalaki palabas ng kulungan. Sugatan man, buhay siyang nadala sa ospital. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang iglap, ang buong pangyayari ay na-videohan, na-upload sa Facebook at kumalat ng parang apoy sa social media. Ang isang simpleng pag-aakalang walang masama na uwi sa isang insidenteng pinag-uusapan ngayon ng buong bansa. Kung titignan natin ng mas malalim, maraming mahalagang bagay ang dapat nating pag-isipan sa insidenteng ito. Una, tungkol ito sa kaligtasan. Hindi sapat na basta lang natin ikulong ang isang mabangis na hayop at umasang hindi magkakaroon ng aberya. Kailangan laging isaisip na ang mga hayop na ito, gaano man sila sanay sa paligid ng tao, ay nananatili pa rin sumusunod sa kanilang likas na instincts. Kapag may nakita silang kilos na hindi nila maintindihan, natural para sa kanila na mag-react sa paraan na maaaring ikapahamak ng tao. Kaya ang seguridad, hindi lang para sa hayop, kundi lalo na para sa mga tao sa paligid, ay dapat laging inuuna at pinagbubuhusan ng seryosong pag-iisip. Pangalawa, tungkol ito sa mental health awareness. Hindi lahat ng tao ay kayang kumilatis ng panganib sa parehong paraan. May mga tao na dahil sa kanilang kondisyon ay maaaring hindi agad makita ang banta sa kanilang paligid. Hindi ito dahil sa kapabayaan, kundi dahil ito ang realidad ng kanilang kalagayan. Kaya bilang isang komunidad, mahalaga na may malasakit tayo sa mga ganitong sitwasyon. Hindi sapat na tingnan lang sila mula sa malayo. Kailangan natin ng aktibong pag-alalay at pagmamalasakit para masigurong hindi sila mapapahamak sa mga sitwasyong hindi nila kayang kontrolin. Pangatlo, lumalabas din dito ang usapin ng responsibilidad, lalo na sa mga taong pumipiling mag-alaga ng mababangis o exotic na hayop. Ang pag-aalaga ng isang hayop na hindi domestikado ay hindi lang basta libangan o pang personal na satisfaction. Kaakibat nito ang mabigat na obligasyon na siguraduhin ang kaligtasan ng buong komunidad. Hindi pwedeng ang mindset ay basta akin ito, problema ko lang ito. Kasi kapag may nangyaring hindi inaasahan, hindi lang sila ang apektado, kundi pati inosenteng tao sa paligid. Dapat laging may level ng pagmumuni-muni bago pumasok sa ganitong uri ng responsibilidad. Tanungin ang sarili, kaya ko ba talagang akuin ang lahat ng obligasyong kasama nito? At sa huli, pinapaalala rin ng insidenteng ito kung gaano kabilis kumalat ang mga balita sa panahon ng social media. Sa isang iglap, isang lokal na insidente ang pwedeng maging pambansang usapan. Ang tanong ngayon, paano natin ginagamit ang kaalaman na ito? Para lang ba sa chismis? O para matuto tayo at magbigay ng tamang atensyon sa mga isyong dapat talagang pagtuunan ng pansin? Kasi bawat viral video, bawat kwento na pinapanood natin, may kaakibat na leksyon kung pipiliin nating makita. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang insidente ay hindi lang basta kwento ng isang aksidente. Isa itong paalala sa atin na sa bawat hakbang na ginagawa natin sa buhay,
laging may kasamang panganib kapag hindi tayo nag-iingat. Hindi sapat na umasa lang tayo sa swerte o sa kabaitan ng mga tao o hayop sa paligid natin. Ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng may-ari, hindi lang ng bantay, kundi pati ng bawat isa na nandyan sa paligid. Sa mundo natin ngayon na puno ng distractions, minsan nakakalimutan nating suriin ang mga panganib sa simpleng paglalakad, pagpasok o paglapit natin sa isang bagay na hindi natin lubos na kilala. Kaya dapat mas maging mula tayo, mas maging mapanuri tayo dahil isang iglap lang maaaring magbago ang takbo ng buhay natin. Isa pa, itong nangyari ay paalala rin na hindi lahat ng bagay ay pwedeng baliwalain. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating maging responsable, hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa kapakanan ng mga taong mahina, inosente o walang kamalay-malay sa panganib. Hindi lahat kayang ipagtanggol ang sarili nila. Kaya kung sino ang may kakayahan, sila ang may obligasyong maging maingat at magbigay proteksyon. Hindi ito usapin ng kung sino ang may kasalanan sa dulo, kundi kung paano sana natin mapipigilan ang trahedya bago pa man ito mangyari. At higit sa lahat, itong pangyayari ay parang simpleng paalala pero malalim ang tama. Hindi lahat ng mukhang harmless ay ligtas. Hindi lahat ng akala nating kontrolado, totoo ngang kontrolado. Ang buhay, kahit anong ingat natin, minsan nagdadala pa rin ng sorpresa. Pero kung mas alerto tayo, kung mas responsable tayo, mas mabibigyan natin ng tsansa ang sarili nating umiwas sa kapamakan. Kaya sana, habang pinapanood natin ang mga ganitong viral na balita, hindi lang tayo basta nanonood para masyak o matawa o magalit o malungkot. Sana natututo rin tayo dahil ang tunay na katalinuhan hindi sa dami ng nakikita, kundi sa dami ng naiintindihan. Sa panahon ngayon, mabilis nang kumalat ang kahit anong kakaibang pangyayari, lalo na kapag may video na sumusuporta sa kwento. Natural tayong mga tao na mahilig sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, lalo na kung may halong kaba, takot at excitement. Kaya kapag may isang aktual na footage ng isang tao na kinagat ng isang mabangis na hayop, instant hook na agad yan sa emosyon ng mga nanonood. Bukod dito, may psychological effect na tinatawag na negativity bias, kung saan mas tumatagal sa isip natin ang mga delikado o nakakatakot na balita kaysa sa mga ordinaryong kwento. Kung ano yung mas naaalala natin, mas pinag-uusapan natin at mas pinapasa natin sa iba. At kapag ganito ang reaksyon ng isang grupo, sunod-sunod na ang pagkalat hanggang sa maging viral. Hindi rin natin maitatanggi, may epekto ang pagiging real ng footage. Hindi scripted, hindi staged, totoong buhay na pangyayari. At kapag totoo ang emosyon, totoo ang takot, at totoo ang aksyon na nakikita natin sa video, mas madaling makuha ang atensyon ng mga tao. Mas madaling mag-trending. Dagdag pa dito, may tinatawag ding shock factor. Hindi araw-araw may makikita kang balita na may taong pumapasok sa kulungan ng buhaya at kinakagat. Yung mismong kakatuwang sitwasyon kung saan hindi mo alam kung matatawa ka ba, maaawa o manginginig sa takot, yan ang nagpapalakas lalo ng pagkalat ng kwento. At sa huli, malaking bagay din na maraming tao ngayon ang gustong maging unang makakita ng mainit na balita. Gusto nilang mauna sa pag-share, mauna sa opinyon, mauna sa diskusyon. Kaya sa bawat share, sa bawat comment, sa bawat reaksyon, lumalaki ng lumalaki ang reach ng isang viral na video tulad ng nangyaring insidente na ito. Sa panahon ngayon, isang click lang, pwede nang mag-viral ang buhay ng isang tao. Pero sana, hindi lang basta kwento ang tingnan natin, kundi yung leksyon sa likod ng mga nangyayari. Kung may natutunan ka sa video na to, bigyan mo naman ako ng isang like. At kung gusto mo pa ng mga kwento na hindi lang basta balita, kundi may malalim na kabuluhan, subscribe ka na rin. At samahan mo akong pag-usapan ang mga ganitong real life lessons. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat palagi.